celebrate another Champ Day. Samahan niyo ako today as I show you what a normal day looks like bilang isang corporate missionary. My mission field is the corporate world. Today, may pupuntahan na naman tayong company, hindi para magbenta, hindi para mag-recruit ng church, hindi rin para manghingi ng donation. Pupunta tayo para magdala ng pag-asa, ng encouragement, at higit sa lahat para dalhin si Jesus. Marami sa akin nagtatanong, may sweldo ba dyan? The answer is wala. Volunteer lang kami, walang payroll, walang incentives, walang commission, walang hinihintay na kapalit. At alam mo, hindi rin madali. May mga biyahe, may pagod, may oras na kailangan mong isuko, may mga pagkakataon na sarili mong schedule lang i-adjust mo. Pero ginagawa namin ito hindi dahil may sahod. Ginagawa namin ito dahil may panawagan. Before this, nasa corporate world din ako. May magandang trabaho, may maayos na posisyon, may title, may career na pinapangarap ng iba. Pero dumating yung pagkakataon na binigyan ako ni Lord ng isang job offer na walang kumpanya ang makakapantay. Tinawag niya ako maglingkod to leave my corporate title so I could serve corporate people. At hanggang ngayon, never ako nagsisi. Because every transformed life, every restored family, every employee na muling nagkaroon ng pag-asa is a reminder na worth it lahat. At habang ginagawa ko to, mas lalo ko na-appreciate ang maraming missionaries na tahimik ding naglilingkod kagaya ko. Yung mga taong pinipiling unahin ng pangarap ni Lord kaysa sa sarili nilang pangarap. Yung hindi naghahanap ng recognition, hindi naghahanap ng kapalit, hindi naghahanap ng spotlight. At kung isa ka sa missionary na nanonood nito, thank you. Maraming salamat sa pagsagot mo sa tawag ni Lord. Heaven sees every sacrifice that people don't. At para naman sa lahat ng nagtatrabaho, gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi lang sa loob ng church nangyayari ang transformation. Hindi lang sa Sunday ang may himala. Hindi lang sa altar kumikilos ang Diyos, kumikilos din siya sa meeting rooms, sa production floor, sa pantry, sa office desk, sa lunch break. At kung may mga taong hindi pa kayang pumunta sa church, then let's bring the church to them. Dalhin natin ang pag-ibig ni Jesus sa lugar kung nasaan sila. Because sometimes, the first Bible people will ever read is the life of someone willing to love them. See you sa next company!